Hello everyone! Nandito na naman si Rosie Vlog. Napadaan na naman tayo dito sa mga taong nagtatrabaho. Sobrang init ng araw pero hindi nila yun tinitiis nila. Ang hirap ng init. Super init talaga sa labas. Napakainit. Ito kasing area na to, lagi kami napadaan kaya naisipan kong kuhanan ko siya ng video para makita niyo kung gaano kahirap ang trabaho ng isang OFW na andito sa labas. Napakahirap ng trabaho nila, sobrang init. Pero hindi nila yun inaano, matatag pa rin silang tumayo, matatag pa rin silang tinapos ang kanilang trabaho dahil nga sa inspirasyon nila, dahil nga sa pamilya nila. Dahil ang isang OFW, ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Laging nagtitiis, laging nagsasakripisyo, sinasakripisyo ang malayo sa pamilya. Ito pa ba ang susurrender namin? Kung nadapa man kami, babangon kami dahil ganun ang isang OFW. Kung nadapa ang isang OFW, tatayo at tatayo yan. Iiyak lang yan dyan sa gilid. Tapos ayan na naman yan, tatayo na naman siya. Kasi walang sukuan dito sa ibang bansa. Mahirap man ang buhay, kaya kayong mga andyan kung saan man kayo at hindi pa kayo nakatikim ng isang OFW, hindi nyo maintindihan ang lahat. Pero pag kayo nagiging OFW, maintindihan nyo kung gaano kahirap hanapin ang pera at gaano kahirap ito itago. Katulad sa aming mga OFW, pag sahod na namin, wala nang natitira sa mga sahod namin dahil nakabudget na ito lahat sa Pilipinas. Minsan pa hindi kami kakain ng masarap, tinitipid namin ang sarili namin para magkaroon lang kami ng padala sa inyo at malaking maipadala sa inyo. Sana naman kayo nasa Pinas o nasaan man kayong sa mundo, itago nyo ang bawat padala ng isang OFW o kaya ipundar nyo ng magandang pundar ito para pagdating ng panahon kung ang isang OFW ay mawalan ng hanap buhay, may masandalan siya sa oras ng kagipitan. At kayo na bilang isang pamilya, kayo ang dapat masandalan ng isang OFW. Huwag niyo silang pababayaan dahil sa aking sitwasyon, tumatayo ako bilang isang tao sa aking mga paa. Kahit ano, mawalan man ako ng kahit na ano dyan, wala, hindi ako, iiyak lang ako. Pagkatapos ng iyak ko, tayo na naman, hanap na naman ng kung ano-anong ikaka-inspire ko sa buhay. Pero unang-una doon ay inspire ako sa mga anak ko. Yun ang inaano ko sa isip ko, mga anak ko lagi ang nai-inspire talaga ako. Kaya ang ginagawa ko sa sarili ko, yun, naghahanap ako ng, kung malungkot man ako sa araw na ito, hinahanapan ko na maging ma-inspire ako or ma-challenge ako dahil hindi po pwedeng sumuko. Sa laban ng buhay, wala tayong alam kung sino ang kalaban, lalo na sa isang OFW. Wag na wag kayong magtiwala kahit kanino man, kasi ang hindi kahit isang OFW mahirap.